Hey mga brods, eto na nga, General L.A. Tenorio nilagay na nga sa unrestricted free agent mga brods para nga ma-activate eto pong si Jason David. Sa lakas kasi ng mga guardian ng Ginebra, hindi na nila makuha yung serbisyo ni L.A. Tenorio. Kaya nagdagdag sila ng wings, which is tama naman yung decision nila kay Jason David. Pero saan nga mapupunta na si L.A. Tenorio? Mga kabrods, sabi nila eto pong si L.A. mapupunta nga daw ng San Miguel Beermen. Yes mga kabrods, yan din ay ayon sa mga reports natin, dahil ito pong si L.A. Tenorio ay hindi na rin naman ito nagiging player ng Barangay Nebra San Miguel. Kung mapapansin nyo, palagi na lang itong parang nagiging assistant coach ni Coach Tim Cone, pati nga dun sa mga pagpupunta niya sa Sacramento dito kay Coach Jimmy Alapag na ngayong kasalukuyang nag-handle dito sa Stockton Kings as a developmental coach or assistant din nila, ay dito humihingi rin ng payo ito pong si L.A. Tenorio. Kaya ito mga kabrods, ito pong career ni L.A. Parang mapupunta na sa coaching career. Pero dito sa naman sa SMB, sabi nga nila, pwede naman din maging player ito pong si L.A. Tenorio. May ibubuga pa nga rin daw mga kabrods kahit papano, sadyang talagang hindi na siya masyadong nagyagamit dahil limitado ng kanyang minuto. Ikaw ba naman kapalitan mo yung Scottie Thompson, RJ Abarientos, Stephen Hall, talaga mawawalan ka ng playing time. Tapos hindi na rin naman ang nabata ito pong si General. Kaya dito sa SMB, kailangan din nila ng maayos na coach mga kabrods. Sabi nga nila ito pong si Coach Leo Austria, magaling daw ito pag nandyan si John Marfardo, pero pag tinanggal mo si The Kraken, tapos na-injured si The Kraken, di ba nga dati nung na-injured si Fajardo, nahirapan talagang SMB na makapunta ng top teams sa standing dati mga kabrods. Dahil ito pong si L.A. Tenorio, may malakas man na player or wala, talagang nabibigyan niya ng maayos na payo, maayos na play. Syempre as a player, alam na ni L.A. Tenorio yung actual na pwede niyang maibigay dito sa mga players niya. Kaya nga dito sa Ginebra mga brods, todo payo niya sa mga players, todo payo niya sa mga plays, kasi nararanasan niya mga brods. Unlike sa mga nagiging coach na coach lang talaga, hindi nila maranasan kung paano maging point guard mga kabrods. Kaya advantage ito kay L.A. Tenorio, one of the best point guard din ito sa PBA, kaya talagang hindi mawawala sa kanya yung paggawa ng plays. Dito pwede ba siyang masubukan ni Boss Al Francis Chua dito sa SMB mga kabrods, dahil pwede rin naman kaysa naman din mapunta ito ng ibang koponan. Sabi nga, nagre-ready lang si LA dahil mabibisi rin ito sa mga siyaba niya, sa mga ibang businesses din neto. Kaya ito, mas okay na lang din binilagay siya sa unrestricted free agent. Pero pag ito kinuha talaga ng SMB mga kabrods, pwedeng ma-improve ni L.A. Tenorio ang SMB dahil sabi nga nila, parang nakukulangan na daw sila kay Coach Leo Austria. Ano naman daw yung SMB? Sa una lang daw ito maayos pagdating ng elimination round, pero pagdating na ng mga playoffs, papunta na ng playoffs mga kabrods, sabi nga nila, parang dito nagchuchok na naman ang San Miguel Beermen. So pwede sa L.A. Tenorio, isa rin naman ito sa maayos din na mag-coach, seryoso mag-coach. Talagang yung natututunan niya dito kay Coach Tim Cone, triangle offense, mapa-depensa, opensa, yung plays ni Coach Tim Cone, maa-adapt niya yan sa SMB mga kabrods. Coach Tim ba naman, one of the best coach din ito sa PBA sa atin sa Pilipinas, kaya grabe rin yung matututunan mo dito. Syempre ilang taon na rin nagsasama si L.A. Tenorio at si Coach Tim Cone. Alam na yan ni LA yung mga laruan ni Coach Tim since Alaska days pa ito, di ba mga kabrods, ng Grand Slam. Yes, andun si L.A. Tenorio. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba L.A. Tenorio dapat na ba itong masubukan as a head coach ng SMB or masyado pang maaga, or pwede na based sa kanyang experience sa kanyang career? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods, Javi Gomez de Leano. Yes, babalik na rin ito ng PBA mga brods. Yes, kumpirmado nga pagkatapos itong malaman sa ating mga reports and rumors na tapos ng kanyang kontrata sa anyang Red Boosters sa KBL. Yes mga brods, tapos na. So ito pong si Javi Gomez de Leano ngayon ay naghahanap nga daw ng offer ito. Pero ayon din sa reports and rumors natin mga brods, may iisang koponan nga ang nanliligaw dito kay Javi Gomez de Leano mga kabrods. Sabi nga ni Javi, nag-aantay lang siya ng mga offer sa Japan, sa Korea, sa Taiwan mga kabrods. Pero ito nga daw offer na nag-iisa ay dito nga sa PBA yun mga kabrods. Sabi rin sa reports and rumors natin, ang Barangay Nebra San Miguel na nagpa-draft
dito kay Javi Gomez de Leaño. Taong 2022, 8 overall pick ito ng Ginebra na na-trade nga dahil kinuha nga si Jeremiah Gray noon that time. Pero sabi rin ng Ginebra na why not kunin natin si Javi Gomez de Leaño. Yes mga kabrods, ayon din sa reports natin dahil ito yung pinakamalapit. Mga kabrods, alam nga namang bumalik na naman siya sa Terra Firma. Alam din naman natin yung rights niya ay nasa Terra Firma pa rin mga kabrods. Pero yung pag-offer na yan, syempre, Ginebra na yun mga bro. Sabi nga ni Javi Gomez de Leaño, pag maganda daw yung offer, kapag maganda daw ang usapan nila sa pagdating niya dito sa Pinas at nagkasundo sa offer, ay baka dito na siya mag-i-stay kasama pang kanyang pamilya, mas mapapalapit pa siya mga bro. Sabi nga rin ni Javi Gomez de Leaño, ayon din sa kanyang interview, napapagod na rin daw siyang pabalik-balik abroad. Kaya mas okay nga daw dito na nasa Pinas siya, tapos maganda pang kupunan yung offer sa kanya. Well, alam din naman natin na nag-improve din ito sa kanyang Red Booster. Sabi nga rin niya, ang dami niyang natutunan dito sa KBL na ito. Mas lumakas nga daw siya. Mas gumanda nga ang shooting nito mga brods. One of the best shooter rin ito na kanyang Red Boosters. Tapos naging best defender pa nila. Yes mga brods, yan nga yung mga na-improve at natutunan ni Javi Gomez de Leaño dyan. Kaya pagdating sa Barangay Ginebra San Miguel mga brods, tsak talaga na malaki ang maitutulong nito. 6'3 or 6'4 din, matangkad-tangkad din na SG or shooting guard din itong mga kabrods. At isa pa ay malapad-lapad na maayos din ng depensa. Kaya dito sa Ginebra, sabi nga nila magdadagdag silang wings. Kaya nga 'di ba pinakawalan nila si LA sa unrestricted free agent, inactivate yung Jason David. Doon pa lang sa movement ng Ginebra, alam mo nang kailangan kasi talaga nila ng malaki Kaya ito, why not Javi Gomez de Leaño, hindi na sila mahirapan dito, lalo na't pag ginandahan pa nila yung offer mga kabrods. Tapos talagang sariwang-sariwa pa from KBL mga kabrods. Yung kanyang experience dyan, yung kanyang improvement, andyan pa rin. Bumilis na nga itong si Javi kaysa nga yung naglalaro siya sa Terra Firma. Yung Terra Firma nga, ang lakas pa rin niya dun kahit papano. Kaya nga siya biglang inoferan ng KBL dahil sa kanyang mga pinapakita sa Terra Firma Jeep. Lalo na naglaro pa siya sa KBL. Alam din naman natin, iba yung level ng kompetisyon doon mga kabrods kaysa sa PBA. Kaya yung mga players na mga galing Korea, Japan, pagdating sa PBA, ayan, taas na ng confidence level nila mga brods. Nag-improve na, lumakas na, talagang malaking tulong pa sa kupunan na mapupuntahan nila. Kaya swerte ngang Ginebra kung makuha nila ito pong si Javi Gomez de Leaño dahil ayon din sa reports natin na sila pa lang pala yung nag-iisang kupunan na nag-o-offer kay Javi Gomez de Leaño, which is magandang sign yon. At isa pa yung sign na gusto nga ni Javi na magstay na lang sa Pinas. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods. Javi Gomez de Leaño, siya na bang magbabago ng Ginebra? New best shooter nila. Dito malabo mga kabrods Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.